Magandang araw sa inyo mga boss. Meron lang akong gustong i-share sa inyo na isang problema ng aming generator set. So, napuno siya ng tubig ang kanyang crankcase at saka ang kanyang cylinder head cover. So, ang tubig is naghahalo pa yung langis. Yan. Sa senaryo na to mga boss, hindi napasukan yung ating piston. So, tinanggal namin ang lube oil filter. Tsaka meron ding oil. So posibilidad nito is nandito sa crankcase, nandito sa lube oil cooler ang problema. So yung ating crankshaft is naiikot pa naman mga boss, no. So malamang hindi siya nakapasok ang tubig at langis dito sa ating combustion. So ngayon tatanggalin natin ang ating lube oil cooler para makita natin kung ano ba ang dahilan ng paghahalo ng tubig at langis. So malaki ang chance at posibilidad na nandito sa lube oil cooler ang problema mga boss, kasi nga kalimitan ang langis ay humahalo talaga sa tubig. So sa senaryo na to or sa problema na to is nag-combine na sila. So ayan, may tubig nga ang ating lube oil cooler. So tumatagas siya. So nandito talaga ang problema niya, mga 80%. So baklasin natin ang lube oil cooler mga boss, no. So hindi ito matatanggal ang ating lube oil cooler mga boss kung hindi natin gagalawin tong ating injection pump. So sa paggalaw naman ng ating injection pump is kailangan lang natin ikutin ng konti. So maglalagay tayo ng sarili nating mga markings mga boss, no. Dito sa ating bolt sa ating injection pump at dito din sa ating flywheel, para hindi na tayo mahirapan sa pagbalik mamaya. So take note ko lang sa inyo na hindi na ikutin ang ating flywheel once na magalaw na ang ating injection pump. So tanggalin nyo din mga boss ang high pressure pipe na kakonekta dito sa ating injector. At saka take note ko na lang sa inyo na 19mm na mga nut, 4 na unit ang nakakabit dito sa ating injection pump. So ayan, nagalaw na natin. Tingnan nyo mga boss, yan. Kung galawin ang flywheel mo sa huwag mo ikutin ang flywheel, hindi lang kung anong pagagawa sa'yo, yun lang gawin mo. So sa punto na to mga boss is balikan natin ng isang nut na maglalak ang ating injection pump, tapos higpitan natin para hindi tuluyang matanggal ang ating injection pump, no. So para din hindi na siya magalaw-galaw. Ay, patuyo ka flywheel na. Kailangan may marking drill. Bugtang tapat tayo na kita. Kita ka pa ang dalam. Ayaw wala. Kailangan kayo 1/4. Nara, buslo, So sa punto na to mga boss is yan, may butas pala ang ating oil cover. So oil cooler cover ang problema niya. Merong malaking butas dahil sa matagal na sigurong ginagamit at sa kalawang. So kailangan nating palitan to mga boss, no. So hindi nga na. dili kailangan tanggalan. Inisan tani, pressurized kini. Tanggalan taning cooler. Kasukit to ni agas kanyan tadi oh. Kini ba?
Kunay. Ang jato, tubig. So sa mga oras na to mga boss is pinadala na tayo ng bagong oil cooler cover. So ayan, bagong bago to mga boss, at saka made in Taiwan na cooler cover lang. So yung oil cooler natin na plate type is ibabalik lang natin yung luma kasi wala naman yung depekto, at since na-hydro na din natin yon, so walang problema yon kung ibalik lang natin. So ito lang ang ating papalitan, ang kanyang cover. Alright. So sa pagbalik naman ng injection pump mga boss is ibalik mo lang sa tamang posisyon ang mga minarking mo ng ating injection pump bago mo ito ikabit. So since na balik na natin is relax muna tayo. Yan, chill lang muna kasi mainit sa loob. So sa punto na to mga boss is start na natin ang ating makina. Tsaka check natin kung naghahalo pa ba ang tubig at ang langis. So this time is meron ng pressure ang ating oil. Yan. So nasa 40 plus na ang ating pressure ng langis, at saka check na naman natin ang ating texture ng ating oil is wala namang sign na naghahalo ang tubig at ang langis. So sa punto na to is okay ang ating tinartrabaho mga boss, at saka yun lang talaga ang problema ng makina na to, itong oil cooler cover. So maraming salamat sa inyong papanood, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. God bless, bye bye.